Salamat. Sa wakas, nakakuha ako sa espesyal na paraan ng marriage certificate. Apo na si Wanwan sa akin. Sa araw ng kaarawan ko, napangasawa ko ang batang kasama ko, pero hindi ko man lang alam kung ano na ang itsura ni Huo Jingchen nang tumanda siya. Wanwan, Lola, pasensya na sa'yo. Tingnan mo, ang pagkuha ng marriage certificate ay napaka-importante. Nahuli pa si Chen. Ako ang bahala sa kanya para sa'yo. ayos lang po, Lola. Lola. Pasensya na po, Lola. Malapit na ako. Pakikuha muna po ng tawad kay Wanwan para sa akin. Ikaw mismo ang magsabi kay Wanwan? Hello, Huo Jingchen. Ang boses niya, ang ganda-ganda pa rin pakinggan. Mula noong maghiwalay kami ni Wanwan ng 11 taong gulang ako, pareho kaming abala sa pag-aaral at hindi na muling nagkita. Bihira rin kaming mag-usap sa telepono. Labinlimang taon ang lumipas. Wanwan, pinagsikapan kong maging mas mabuting tao. At sa wakas, nagawa kitang pakasalan. Wanwan, naayos na ang lahat. Ang mga technical patent at assets ay ligtas nang naibalik sa bansa. Pasensya na. Nalate akong umuwi. Para sa kapakanan ng bansa ang ginawa mo, ipinagmamalaki kita. Huo Jingchen, magkita tayo sa munisipyo. Sige, malapit na ako. Hello? Shun, nasaan ka na? Bumalik ka na agad sa opisina. Nag-leave ako ngayon. Mahaba pa ang buhay ninyong mag-asawa. May emergency sa kumpanya. Sige, umalis ka na. Salamat po sa pangunawa, Lola. Ginoo, narito na po tayo sa Civil Affairs Bureau. Pumunta sa Huo Group. Lola, nasaan si Wanwan? May emergency sa kumpanya. Umalis lang. Ha? Boss Huo, babalik pa ba tayo sa opisina? Ano bang bumalik? Nagmamadali akong umuwi para magpakasal. Tapos, hindi ko man lang nakita si Wanwan kahit anino niya. Pero ang board naghintay na ng isang umaga para sa'yo. Ito, Kailangan pa ring bumalik sa kumpanya. Baka may sorpresa. Anong sorpresa? Malalaman mo pagdating mo doon. Ah, Kung magkasama kayong nagtatrabaho sa kumpanya, magkikita at magkikita rin kayo. Magandang araw para sa bagong presidente. Naglakas loob kang mag-leave? Walang talagang mata ang mga taga-probinsya. Ganitong baga ang ipapakita sa bagong presidente? Palitan mo agad. Binili ko ito ayon sa patakaran ng kumpanya. Sumasagot ka pa? Paano kung magalit ang bagong presidente? Ano ang pananagutan mo? Sige, bibili na ako. Sandali! Ang projector na ito? Ang power supply na ito? Tiningnan mo na ba? Paano kung may problema sa koneksyon? Lily, pakisara ang ilaw. Buksan mo na. Ayan, sabi ko na. Para mapasaya ang boss. Handa siyang gumapang na parang aso. Oy, gumapang ka na. Tumahol ka naman. Alisin mo ang paa mo. Ang kumpanya namin ay mga galing sa ibang bansa ang kinukuha. Siya na taga-probinsya, hindi mo alam kung anong paraan ang ginamit niya para makapasok.
Ano ang problema sa taga-probinsya? Nakapasok ako sa prestihiyosong paaralan at sa kumpanya sa sarili kong kakayahan. Bakit ako minamaliit? Ano ang kulang ko kumpara sa iba? Bakit mo ako inaapi? Ang normal kong trabaho, sa'yo ay paggapang na parang aso. Ang mga taong katulad mo ay mababa rin ang kalidad. Ano ang ginagawa ninyo? Magandang araw, Boss Huo. Boss, kumusta ka? Suwan ayaw na ayaw ni Boss sa mga babaeng nagpapalambing sa kanya. Hindi. Ikaw muna ang bahala diyan. Ako na ang bahala rito. Sige, Anong nangyari? Boss, siya ang responsable sa pag-aayos ng meeting room. Hindi siya sapat ang kakayahan. Nagbitaw lang ako ng ilang salita, nagwala na siya at nanapak. Nasaan siya? Tama na. Ang nagayos ng venue, siya rin ba ang sisira sa sarili niyang gawa? Mula ngayon, huwag mo nang ipakita sa akin ang ganitong pagsisisi sa trabaho. I-check ang CCTV, aksyonan ayon sa patakaran. Si Boss. At isa pa, i-delay ang board meeting ng 1 oras. Ipagbigay alam mo. Simula ngayon, sa buong grupo, lahat ng limited edition na bagong produkto, ang Mrs. ang mauunang pumili. Ang mineral vein sa South Africa, ilipat din sa pangalan ng Mrs. At isa pa, birthday ng Mrs. ngayon. Sa mga susunod na taon, tuwing buwang ito, lahat ng empleyado ng grupo ay doble ang sahod. Si Boss. Wow! Salamat, boss! birthday ng Mrs., doble ang sahod natin. Ang sweet ni Boss. Ganitong klaseng napakagandang lalaki, bakit kaya maagang napangasawa? Ang coincidence naman. Si Mrs. ni Boss, kapareho ko pala ng birthday. Huozong, kamusta ka? Ikaw, Magandang araw, Huozong. Huozong, ano po ang hinahanap ninyo? Ikaw kanina, narinig mo ba ang boses ni Wanwan? Mrs., baka po nagkamali kayo ng pagdinig. Wala po dito ang Mrs. Kanina, hindi mo ba gustong insultuhan ng Huozon? kanina, iyon ay Huozong. Aray, Ang katawan niya, parang bakal na matigas. Kanina pa, nabangga ko siya, 2 beses. Dapat sana harapan ko siya, para humingi ng compensation sa trabaho. interesado ako sa relasyon mo at Huozong gwapo at maganda. Sobrang interesado ako. Tigilan mo na. May asawa ako. At, ang asawa ko mas gwapo ng 10,000 beses kaysa sa Huozong. Nasaan ang ID ko sa trabaho? Ang pangalan ng taong ito. Bakit kapareho ng pangalan ng asawa ko? Baka kanina, iyon ay Wanwan? Huo, nagkakamali lang po. Ako kasi, masyado akong mahigpit sa mga tauhan ko. Ah, hello po. May nakita po ba kayong ID? Yung nakasabit sa asul na lubid? Wala. Si po. Pamilyar ang boses ng taong to. Ngayon pa talaga lumitaw si Lin Xuan sa harap ni Huo. Talagang sinisira niya ang plano ko. Ah, Huo, balita ko po bagong kasal kayo. Congratulations po. Tabi, Lin Xuan, manghaharang ka sa akin kay Huo. Pagbabayaran mo to. siguro pareho lang ng pangalan. Sa ugali ni Wanwan, hindi siya basta-basta magpapaapi. Huo. Ang board meeting ay magsisimula sa loob ng 10 minuto. Oo, alam ko na. Imbestigahan mo. Sa kumpanya, hindi dapat pinapayagan ang workplace bullying. Sige, gagawin ko po kaagad.
Lola, si Van Van, ayos lang ba siya ngayon? Anong ginagawa niya? Bakit? Namimiss mo na ang asawa mo? Kung namimiss mo ang asawa mo, dumalaw ka ng madalas sa opisina. Ha? Ji Huo, ayon sa report ng security, sa 27th floor, Project Department, nakadetect ng hindi kilalang gas, posibleng gawa ng tao, na-evacuate na ang ilang tauhan. Project Department? Diyan ba nagtatrabaho si Wanwan? At Chen? Nasa panganib si Wanwan. Kumusta, Chen? May panganib si Wanwan. Hello? Hello? Makipag-ugnayan sa ospital at mga kaugnay na departamento at saka patahimikin ang mga empleyado. Sige, Ginoong Huo. Gabi na ng ganito. Nasa kumpanya sina Chen at Wanwan. Ang grupo ay may nangyaring mapanganib na bagay. Kailangan kong pumunta mismo. Ihanda ang sasakyan. Opo. Maghiwa-hiwalay tayo. Kailangang hanapin si Ginoong Huo at ang kanyang asawa. Siguraduhing ligtas sila. Bilisan nyo. Opo. Lin Shuwan, naglagay ng lason sa aircon duct. Hulihin siya. Ano ba? Bakit mo ako huhulihin? Bakit? Dahil sa isang salita ko lang, mapapaalis ka. Mangahas kang makipag-agawan sa akin kay Ginoong Huo. Papahirapan kita. Ate, may asawa na ako. May asawa na ako. Matigas pa rin ang ulo. Anong hinihintay nyo? Dalhin na nyo siya. Ano ba? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ikulong nyo siya. Bitawan niyo ako. Tigilan nyo. Ano ang gusto nyo? Saan galing ang matandang babae? Umalis ka. Huwag mong galawin ang lola ko. Ngayon kahit sino ay pwedeng pumasok. Palabas mo siya agad. Hamp, huwag ninyong saktan ng Wanwan. Alam mo ba kung sino siya? Kapag dumating ang apo ko, hindi kayo palalampasin yan. Amo? Isino? Presidente ng Huo Corporation. Huo Yingxian. Ako pa ang nanay ni President Huo. Matanda. Nagbibiro ka sa akin? Sinaktan mo ang Wanwan? Siya ang asawa ng Huo Corporation. Kapag dumating ang Chen, hindi ka palalampasin yan. Magaling ang pag-arte. Pero sayang, ang mag-apo ay hindi karapat-dapat. Ikaw na ganito ay naglakas loob pang mang-akit sa President Huo? Ang tagapaglagay ng lason ipasok mo? Hindi mo siya pwedeng ikulong. May claustrophobia siya. Maaaring mamatay siya. Ay lak mo! Kapag may nangyari ako ang pananagutan. Bitawan mo. Lola. Lola. Buksan mo. Wanwan. Sagot mo ang lola. Wanwan. Pakawalan mo siya agad. Maaaring mamatay siya. Wanwan. Ano ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Sir Huo, nandito ka na rin sa wakas. Nahanap ko na ang suspek sa paglason. Nakulong na siya. Itong matandang ito ang kanyang kasabwat. Lola, bakit ka nasugatan? Lola, ikaw? Ikaw talaga ang lola ni Sir Huo? Ikaw ang nanakit sa lola ko? Hindi. Siya mismo ang... Ikaw? Xiao Chen. Huwag mo akong intindihin. Kinulong nila si Wanwan sa storage room. Sagipin mo muna siya. Sino ang ikinulong mo? Yun. Yung babaeng empleyado sa kaso ng paglason. Si Lin Xuan. Kamusta? Nakita mo ba ang isang ID? Yung may asul na lubid? Nasaan ang storage room? Sir Huo, delikado talaga siya. Wan, Lin Xuan, naririnig mo ba ako? Sagutin mo ako. Lin Xuan? Anong nangyari sa'yo? Tumayo ka na! Lin Xuan, gumising ka na!
Huwag kang matakot. Nandito ako. Huo Yingqian. Ikaw nga talaga. Ge, Huo. Sandali lang naman siyang nakakulong. Hindi naman ganoon kalala. Sa tingin ko, gusto lang niyang iwasan ang responsibilidad. Kailan pa nagkaroon ang Huo Group ng empleyadong tulad mo? Nang aapi dahil sa kapangyarihan, mapagmataas at mapusok? Hindi mo pa nga nalalaman ang buong sitwasyon. Nang aapi ka na agad. Chen. Sa pagkakataong ito, kailangang ipagtanggol si Wanwan. Ayon sa investigasyon, walang kinalaman si Lin Xuan sa nangyari ngayong gabi. At saka, siya ang nag-organisa ng paglikas ng mga tao at aktibong tumugon sa biglaang pangyayari. Nakakatulong pa nga siya sa kumpanya. Ikaw naman? Walang kinalaman si Lin Xuan sa nangyari kagabi. At saka, siya ang nag-organisa ng paglikas ng mga tao at aktibong nagsolusyon sa biglaang pangyayari. Naging kapakipakinabang siya sa kumpanya. Ikaw naman? Walang ebidensya, pinagtripan mo na ang tauhan ko ng walang pahintulot. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang yan? Presidente Huo, para rin naman po sa kapakanan ng kumpanya. Nagpanik lang po ako kaya. May mga patakaran at regulasyon ang kumpanya. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Tinrato mo ng masama ang empleyado. At itinulak mo ng walang dahilan ang chairman. Mula ngayon, tinatanggal ka sa iyong posisyon bilang supervisor. Presidente Huo, hindi ko po sinasadya. Yung matandang. Si chairman po kasi ang nauna. Magdadahilan ka pa? Mag-apologize ka kaagad kay Wanwan. Chairman, Presidente Huo, mali po ako. Paumanhin. Humupa na ang mga sintomas. Sa susunod, iwasan ninyong muling pumasok sa mga katulad na kapaligiran. Nawala na ang mga sintomas. Dapat mong iwasan ang mga kaparehong sitwasyon. Salamat. Pasensya na. Hindi ko kayang protektahan ka. Okay lang ako. Pero medyo nakakahiya. Ngayon lang ako nagtrabaho tapos ganito agad ang nangyari. Anak, wala namang nakakahiya dito. Tara, umuwi na tayo. Huo Yingqian. Claustrophobia ang problema ko, hindi yung takot sa pagkain. Nagulat ka, dapat kang magpahinga. Ay, napakarami. Sapat na. Sapat na talaga. Lola? Masakit pa po ba? Hindi man lang nagasgas. Wala na yon. Di mo na ako dapat alalahanin. Lola, masakit pa ba? Wala namang sugat. Wala na yon. Huwag mo na akong intindihin. Ngayon, para sa inyong dalawa ang magandang araw na ito. Inutusan ko si Xiaoli na maghanda ng mga regalo para sa inyo. Mamaya, tingnan mo kung magugustuhan mo. Salamat, Lola. Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Lahat ay ayon sa gusto ng mga kabataan ang inihanda. Tiwalang ako sa'yo. Ang mindset nila. Medyo bata pa rin. Ganito ba ang suot? Wow. Kaya pala matigas na parang bakal. Ang ganda ng 8-pack abs mo. Gusto mo? Hu Jingtsen. Nililigawan mo ako. Imbitasyon. Imbitasyon ng legal na mag-asawa.
Sinong gumawa nito? Ito, noong bata ako sa bahay ng uncle ko, sila ang nanakit. Tapos na yun, okay lang. Ito, nakuha ko to nung bata pa ako, sa bahay ng tito ko. Sila ang gumawa. Lumipas na yon, okay lang. Iniisip mo ba na ayaw niya sa akin? Oo nga, dahil nga, maikli lang yung panahong magkasama tayo noong bata pa tayo. Hindi ibig sabihin noon ang kahit ano. Kung hindi ka komportable, pwedeng magkahiwalay muna tayo ng kwarto. Anong sinasabi mo? Paano naman magkahiwalay ang mag-asawa? Pumili ka na. Yung nasa kaliwa. Ano to? Para sa bagong proyekto na lokasyon? Kung saan gaganapin ang kasal natin. Huo Jingxian. Akala ko kasi 1-1. Mahal kita. Huo Yingxian. Akala ko ba? 1-1. Mahal kita. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng magaganda para malaman ng lahat na asawa kita. Pero, ayoko muna ng kasal. Bakit? Kakakapasok ko lang sa trabaho. Gusto kong makilala at tanggapin ako ng mga tao dahil ako si Lin Xuan. Hindi dahil sa pagiging Mrs. Huo. Kaya, bago pa man ako maging stable sa kumpanya, pwede bang itago muna natin ang pagiging mag-asawa? Ganun ba ako ka hindi ka aya-aya? Hindi naman. Ikaw ang aking sikreto. Siyempre, itinatago at ina-admire. Pwede bang huwag na tayong magkahiwalay ng kwarto? Malalate na ako. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Pasok na ako. Mahal. Tayo. Parang nagtatago tayo. Magpakabait ka. Kapag naging matagumpay ako, bibigyan kita ng katungkulan. Alamin mo, ang mga kamag-anak ng asawa ko. Bigyan mo sila ng aral. Opo, boss. Ang boss ay talagang nahuhumaling sa pag-ibig. Naku, hindi kaya ako papatayin? Si G, huwa pala, ay ulol sa pag-ibig. Naku, baka patayin na ako. Oy, sabihin mo, kagabi, si G, Huwa ang personal na sumipa sa pinto para magligtas. Hindi kaya talagang si Mrs. Huo si Xuan? Paano magkakagusto ang pamilya Huo sa ganyang klaseng tao? Si Ji Huo nag-aalala lang sa empleyado. Pero si Xuan, tinatawag niyang lola ang matandang ginang Huo. Si Lin Xuan ay isang estudyanteng pinag-aaral ng matandang ginang Huo. Tinatawag niyang lola para lang makisipsip sa pamilya Huo. Ang ibang tao? Mabait ang nagpaaral sa kanya. Pero siya, dahil maganda ang mukha, umakyat sa lipunan at mangakit ng may asawa. Ang konsensya mo, kinain ng aso. Suking, ako ba ang pinag-uusapan mo? Ay, ang bilis mong umako. May konsensya ka? Ah, hindi pala ako ang pinag-uusapan. Sanay ka palang magchismis sa likod ng tao. Oy, nagmamadaling umako ah. May konsensya ka? Akala ko ako ang pinag-uusapan. Sanay ka palang magchismis sa likod ng tao. Madalas mo sigurong siraan ang ibang katrabaho. Ay, nung isang araw, narinig ko pa siyang nagsabi, Anong pinagsasabi mo? Kailan ko sinabi yon? Suking,
Na-demote ka na. Yung mga nangyari noon, hindi ko napapansinin. Pinapayuhan kita. Ilaan mo ang isip mo sa tama. Kung may susunod pa, huwag kang magalit kung magalit ako. Ikaw lang? Nagmamagaling ka pa. Galing ka naman sa probinsya. Internal Innovation Review Meeting sa Biyernes. Nakasalalay ang buong taong evaluation ng departamento. Ngayong taon, si Lin Xuan ang magpe-present. Ang mga proposal ng bawat grupo, pakipadala bago matapos ang trabaho ngayong gabi sa pamamagitan ng CC at i-summarize. Xuan, parang gustong i-focus ng supervisor ang training sa'yo ah. Ipagpapatuloy ko ang pagsisikap ko. Ipagpapatuloy ko ang pagsisikap ko. Buti na lang yung backup kong admin access hindi nabawi. Lin Xuan, mahilig ka magpa-impress ha? Ngayon, magpa-impress ka hanggang gusto mo. Boss Hua, Magsimula na tayo. Sir. Magsimula na tayo. Mga opisyal, ito ang makabagong plano ng aming proyekto. Para sa taon, makabagong plano. Tingnan po ninyo ang malaking screen. Ang datos na ito ay malaking pagkakaiba sa datos sa monthly report ninyo. Alin ba ang dapat paniwalaan? Pasensya po, baka ako ang nagkamali. Wu Lili, huwag mo na itago ang pagkakamali ni Lin Xuan. Magpatuloy. Ito ang inasikaso ni Mr. Wang ang plano para sa pagpapalaganap ng bagong produkto. Ang poster na ito ay kapareho ng poster ng kumpanya noong nakaraang taon. Ito ay meeting para sa pagiging makabagong, hindi para sa pagkokopya. Ano ba ang ginagawa ng mga departamento ninyo? Hindi. Hindi ganito ang poster na ginawa ko. Lin Xuan. Lin Xuan, bakit mo pinalitan ang poster ko? Xuan, paano mo nagawa na? Para lang ma-highlight ang sarili mo, ay basta-basta mong baguhin ang gawa ng katrabaho. Kaya pala kagabi, sobrang late kang nag-overtime. Para lang sa mga ganitong kalokohan. Hindi ako ang gumawa nito. Kagabi, ikaw lang ang nag-overtime. Sino ang nakakaalam? Lin Xuan, napakasama mo talaga. Umalis ka na dyan. Tama. Anong pinag-aawayan ninyo? Hayaan mo siyang magsalita. Hindi ko ito ginawa. Hindi ko ito aaminin. Ako ay humihiling. Nakunin ang footage ng CCTV. Xuan, ang CCTV sa ating departamento, noong nakaraang linggo pa nasira ang mensahe sa group chat. Hindi mo ba alam? Ate Suking, wala si Xuan sa department group chat. May iba ka pa bang paraan para patunayan ang sarili mo? Tumahimik ka. Wala ka pang karapatang magsalita dito. Ang pag-edit ng dokumento ay may record sa cloud. Kunin natin at makikita natin ang katotohanan. Binago ang dokumento. May record lahat sa cloud. Kunin mo lang at makikita mo. Nako, ayon sa record, ang huling nag-edit ay si Lin Xuan mismo. Talagang magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw. Lin Xuan, may ebidensya ka ba o wala? Kung alam ni Xuan ang pagkakamali niya at itatama niya, bibigyan ka ng kumpanya ng pagkakataon. Katulad ng pagkakataong ibinigay sa'yo. Mga kasama, naalala ko na. Bago ako umalis kahapon, in-upload ko ang record sa public email. Makukuha ang record na iyon at mapatutunayan ang aking kalinisan.
Ang dokumento ng General Office. Akala mo ba basta-basta lang makuha? Tama, si Suking. Wala akong oras maghintay dito sa'yo. Tapos na ang meeting. Meeting. B. Tapos ka na. Sandali. Marami akong oras ngayon. Kunin ang dokumento. Pakita mo ang dokumento. Ito ang tunay kong proposal. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa PPT ko na iyon. Pero siguradong wala akong ginawang masama sa team natin. Bukod pa, kung wala itong backup, para sa akin, wala rin itong maidudulot na mabuti. Magaling ang ginawa mo. Inaasahan ko ang susunod mong performance. Magpatuloy ka sa pag-uulat. Lin Xuan, huwag mong isipin na dahil lang napansin ka ni Boss Huo, bigla ka nang aangat. Lin Xuan, huwag mong isipin na dahil pansinin ka ni Gio, ay bigla ka nang aangat sa buhay. Huwag mong kalimutan, may pamilya si Ji Huo. Alam ko, Kung malaman ni Mrs. Huo na nilalandi mo ang asawa niya sa opisina, kilala ko si Mrs. Hu. Huwag ka nang mag-alala. ang kapal talaga ng mukha mo. Su King, yung tungkol sa paglason, akala mo ba tapos na talaga? Anong kinalaman ko doon? May nakita akong mga bagay sa aircon duct. Kumuha na ako ng sample para ipatest. Kapag lumabas na ang resulta, at kumpleto na ang ebidensya, Bakit mo sinasabi sa akin to? kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Nababaliw ka ba? Nasa opisina tayo. Shh! Patay ang CCTV dito. Nababaliw ka ba? Nasa opisina tayo. Shh! Dead spot ng CCTV 2. Pinupuntirya ka pa rin ni Su Ching. Gusto mo bang ako na ang kumilos? Kaya ko to ng mag-isa. Salamat kanina. Hindi ka nakialam. Alam kong kaya mo yan, Wan. Mag-isa. Kanina, parang ang kinang-kinang mo. Ang lambot ng dila mo. Totoo lang ang sinasabi ko. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. May nakalimutan ka ba? Xuan, nasaan na siya? Kanina ko pa siya nakikita rito eh. Xuan, Ang lugar sa harap ay kay Ji Huo, pribadong lugar, huwag tumuloy. pasensya na. Nandito ako para hanapin si Lin Xuan. Wala po rito si Gengeng. Lin, Nakita kong pumunta siya rito. Bakit bigla na lang siya nawala? ako ang magbabantay sa mga sikreto ni Ji Huo. Sinadya mo. Pasensya na. Alam ko. Hindi ito patas sa'yo. Naintindihan ko. Kung sakali. Kung ituturing ka nilang asawa ni Ji Huo, lalayo lang sila sa'yo. Magiging malayo ang loob nila sa'yo. Hindi dahil tunay nilang tinatanggap ka. At Chen, salamat sa pag-intindi mo. Asawa mo ako. Dapat kong gawin ang mga ito. Sige na, kailangan ko na talagang bumalik sa trabaho. Asawa mo ako. Dapat kong gawin ang mga ito. Sige, kailangan kong bumalik sa trabaho.
Xuan, kanina ko pa hinahanap ka. Pasensya na, hindi ko dapat nagduda sa'yo. Maganda rin ang sinabi mo. Di. Medyo matalas ang sinabi ko dati. Hindi ko alam kung sino ang walang modo na pinalitan ang mga dokumento natin. Buti na lang may backup ka. Kung hindi, sayang lahat ng pinaghirapan natin. Walang modo talaga. Wala lang. Sumasamba sa mga probinsyano. Hindi ka nahihiya? Taga-syudad. Wala na ang ebidensya. Ano ang gagawin mo sa akin? Wala. Wala talaga. Nasaan ang ebidensya? Sabi ng babae. May ebidensya siya ng paglason. Saan ba ito nakaimbak? Wala talaga. Nasaan ang ebidensya? Sabi ng babae. May hawak siyang ebidensya ng paglason. Saan ba itinago? Mali. Niloloko niya lang ako. Kung may ebidensya siya ng paglason, ipinasa na niya yon. Lin Xuan, akala mo tapos na to? Gusto mo sirain ang pangalan ko? Mag-iiwan din ako ng ebidensya para sa'yo. Bukas, malalaman ni Ginoong Huo na ikaw ang nagbenta ng sikreto ng kumpanya. Humarap ka sa akin at ipapaalam ko sa'yo ang kapalit ng paglaban sa akin. Buksan mo! May tao pa pala? Buksan mo ang pinto. May iba pa ba? Lin Xuan, ikaw ba ang may kagagawan nito? Ito ba ang naisip mong paraan? Ikulong siya. Ginawa ko lang para mahuli siya. Kanina, parang may iniprint siya. Ng Huo Corporation, kasunduan sa paglilipat ng lihim na pangkomersyo. Hindi ka ba natatakot na masaktan nito ang interes ng asawa mo? Huwag kang mag-alala. Peke lang ang kasulatang iyon. Paano ko naman magagawa na para lang maparusahan ng masasamang tao, ay hahayaan kong mapahamak ang interes ng asawa ko. Mukhang may backup plan ka pa. Kailan ka natutong magplano ng ganyan? Sa'yo ko natutunan. Sa mga susunod, ako na ang bahala sa mga ganitong bagay. Kaya ko namang solusyonan ito ng mag-isa. Umuwi ka na. Baka may makakita sa'yo at magkagulo. Tapos na akong gamitin? Paalisin mo na agad? Gantimpala, umuwi na tayo. Bukas, panoorin natin ang palabas. Suking, anong nangyari sa'yo? Siya yon. Sinasadyang ikinulong ako ni Lin Xuan sa opisina. Xuan, totoo bang pinag-initan ka ni Suching kahapon sa meeting, kaya ginantihan mo siya? Ginantihan mo siya? Bakit ko naman ikukulong? Dahil narinig kitang nag-uusap ni Wang Jian tungkol sa pagbebenta ng trade secret. Kaya gusto mo akong ipasok sa opisina. Hindi. Anong pinagsasabi mo? Ito ang ebidensya. Naiprint ko na. Tingnan nyo. Mga parameter ng bagong produkto ng Huoshi. Presyo, 5 milyon. Xuan, totoo ba ito? Sinabi mong nagbenta ako ng trade secret? 5 milyon ang presyo ng paglilipat. Xuan, totoo ba ito? Sinasabi mong nagbenta ako ng lihim? Mayroong record ng transfer. May recording ba ng transaksyon? Hindi pa ba sapat ang mga dokumentong ito? Sa computer mo, siguradong marami pang iba. Lin Xuan, kailan ba ako nagpadala sa'yo ng ganoong kasoklam-soklam na bagay? Lin Xuan, hindi ka lang nagbenta ng lihim pang komersyo, nakikipag-flirt ka pa sa opisina. Isang taong may asawa? Nawalan ka na ba ng hiya?
Boss Huo, si Lin Shuan, hindi lang nagbenta ng lihim pang komersyo, nakikipagkalambingan pa sa iba sa opisina. Kumpleto ang ebidensya. Iminumungkahi kong tanggalin siya agad. Wala akong ginawa. Iminumungkahi kong tanggalin siya kaagad. Wala akong ginawa. May sasabihin ka ba? Suking, ano ang ginawa mo sa computer ko? Paano mo nagawang maglagay ng sarilinan sa kumpanya ng bagong camera? Ito ay paglabag sa privacy ng mga katrabaho. Noong napalitan ng report file dati, nag-ingat na ako. At ngayon, nahuli kita. Ginamit ko lang ng sandali ang computer mo. Anong problema? Ikaw, na nagtaksil sa mga lihim ng kumpanya, anong mukha ang meron ka para sabihin yan sa akin? Ang commercial secret na iniprint mo ay napalitan ko na noon pa ng walang saysay na dokumento. Ginamit mo ang computer ko para gumawa ng peking ebidensya laban sa akin. Oo nga pala, maaaring maibalik ng IT department ang mga na-delete na record ng operasyon. Gusto mo bang subukan? Boss Huo, ginagawa lang niya, 2, naghahabol-habol para siraan ako. Ipapacheck ko sa IT department ang mga bakas ng operasyon sa computer na ito. Malalaman natin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Ngayon, may isa pang bagay na dapat asikasuhin. I-restore ang mga bakas ng operasyon sa computer na ito. Malalaman natin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Ngayon, may isa pang bagay na kailangang asikasuhin. Dati, nagkagulo ang lahat dahil sa insidente ng paglalason sa aircon. Ayon sa pagsusuri ng technical department, sa paligid ng aircon duct, nakita ang fingerprint ni Suching. Siya nga, Ayon sa mga tala, noong araw ng insidente, nagpunta siyang mag-isa sa equipment floor. Naglagay ng nakakairitang disinfectant. Hindi ko balak maglason. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon, si Lin Shuan. Peke ang paglalason. Gumawa ng kaguluhan sa kumpanya. Paulit-ulit na pinagbintangan at pinagsiraan ng mga katrabaho. Suching, ikaw ay tinatanggal na. Ang legal department ang bahala sa susunod na hakbang at pananagutan. Ilagay siya sa industry blacklist. Opo, Boss Huo. Boss Huo! Boss Huo, hindi niyo ako pwedeng gantihan. Boss Huo! G, Huo, hindi niyo po ako pwedeng ganyanin. Gi, Huo. Kaya pala si Huo Jingchen ay laging nakadepensa sa babaeng yon. May relasyon na pala sila dati pa. Sino yan? Ikaw po ba si Miss Suching? Kami po ay mula sa pamilyang Zhao ng Jiangcheng. Na-verify na po namin sa DNA test. Kayo po ang nawawalang anak ng pamilyang Zhao. Noong 28 taon na ang nakalipas. Pamilyang Zhao? Yung may kasunduan sa pagsasama sa pamilyang Huo? Yung Zhao Real Estate? Opo, gusto po sanang makipagkita agad sa inyo ng mag-asawa. Pupunta na ako agad sa pamilyang Zhao. Anong ginagawa mo? Hindi ako ginawin. Takpan mo. Huo Yengxian. Peke ang mga chat log na yon. Anong ikinagagalit mo? Alam kong pagka, ang ikinagagalit ko, ginamit niya ang ganitong mababang paraan para pagbintangan ka. Peke lang ang mga chat log na yan. Anong ikinagagalit mo? Alam kong peke yan, pero ang ikinagagalit ko, yung ginamit niyang masamang paraan para siraan ka. Tio Lee, imbestigahan mong mabuti itong si Suching. Kung may mga kalokohan siyang ginawa, i-report mo sa pulis. Opo, Boss Huo. Pinagbawalan na siya sa buong industriya. Wala na siyang babalikan. Mag-ingat ka. Kahit kuneho, kapag napilitan, kumakagat din yan. Boss Huo. Mag-iimbestiga pa ba tayo? Sundin na lang natin ang sinabi ni Mrs. Ziga, Boss Huo, bas. Mabait, para sa ganitong bagay, hindi ka dapat magalit. Ang ganda-ganda mo ngayon, Boss Zhao. Totoo. Hoy, Lin Xuan, hindi ka pwedeng pumasok dito sa lounge. Kung gusto mong uminom ng kape,
sa station mo uminom. Bakit siya nakaupo dito? Siya ang magiging Mrs. Huo sa hinaharap. Bakit siya nakaupo rito? Siya ang magiging Mrs. Huo. Ano ba ang katayuan mo? Kung ako sa iyo, umalis ka na. Siya ang Mrs. Huo. Ako? Sino ako? Miss Zhao. Hindi. Dapat tawagan ko kayong Mrs. Huo na po. Mrs., inumin po ninyo ang tsaa. Salamat! Hindi. Bakit nandito ka pa rin? Lugar ito para sa mga empleyado ng kumpanya. Empleyado ako ng kumpanyang ito. Anong karapatan mo para paalisin ako? Hindi. Kapag nasaktan natin siya, hindi natin kakayanin ang kahihinatnan. Suching, ikaw pala? Shuwan, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka? Pumunta ako rito para sabihin sa iyo. Ngayon ako ay si Zhao Qing na. Ako ang bagong natuklasang anak ng Zhao Real Estate sa Jiangcheng. Mali ako noon. Ngayon, bilang anak ng pamilyang Zhao, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ang bagong natagpo ang anak na babae. Ako ang may kasalanan sa mga nangyari noon. Ngayon, bilang ang anak na babae ng pamilya Zhao, ako'y taos-pusong humihingi ng paumanhin sa iyo. Hindi na kailangan. Lin Xuan, humihingi na ng paumanhin si Binibining Zhao. Anong klaseng ugali yan? Alam mo ba na ang pamilya Zhao at pamilya Huo ay may kasunduan sa kasal? Ito ay napagkasunduan noong buhay pa ang matandang Ginoong Huo. Kaya kahit na makipag-agawan ka sa kasalukuyang asawa ni Huo at magtagumpay, hindi ka pa rin magiging tunay na Mrs. Huo. Dahil ngayon, ako na ang bumalik. Ang kasunduang ito ay dapat nang tuparin. Sumasang-ayon ba si Huo Jingchen? Napakasalan ako. Ang pagsasama ng pamilya Zhao at Huo ay magpapalawak ng malaki sa kanilang negosyo. Siya'y isang matalinong tao. Siyempre, papayag siya. Kaya, kahit anong pagsisipsip ang gawin mo sa lalaki, wala ring saysay yan. Matalino siya. Siyempre, papayag siya. Kaya, kahit anong pagsisikap mo para magpapansin sa lalaki, anong silbi? Ang mga umaakyat. Hindi talaga maaabot. Ang mga ipinanganak sa taas. Ngayon, tingnan natin kung anong laban mo sa akin. Tinanggal ka na. Sinong nagpahintulot sa'yo na dahil sa impluensya ng pamilya Zhao ay maghari-harian ka dito sa Huo Corporation? Ang sungit mo naman? Kailan ba tayo tutuparin ang kasunduan sa kasal? Humph, panaginip lang yan. May asawa na ako. Ang kasunduan. Kakausapin ko ang mga magulang mo para kanselahin. Napakatigas ng loob ni Huo Jingchen. Mas mabuti pang magpakumbaba muna ako. Kunwari kakanselahin ko ang kasunduan para makuha ang kanyang tiwala. Tapos, unti-unti kong mapapasa kamay siya. Jingchen, alam kong ayaw mo sa arranged marriage. Kaya kong kumbinsihin ang mga magulang ko na kanselahin ang kasunduan. Pero, may isa akong kondisyon. Jingchen, alam kong ayaw mo sa arranged marriage. Kaya kong kausapin ang mga magulang ko para kanselahin ang kaasal. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Hayaan mo akong magtrabaho sa Huo Corporation bilang director ng project department. Hindi pwede. Sinisiguro ko, hindi ko nagagalawin si Lin Xuan. Ako na ang heiress ng Zhao family. Wala na sa lugar ang makipag-away sa isang ordinaryong empleyado. Kanselahin ang kasal. Para sa isang executive position sa Huo Corporation. Magandang deal, di ba? Pwede. Pero kapag ginalaw mo pa si Wanwan, paparusahan ko kayong lahat. Kasama ang Zhao family. Hindi ko gagawin yon. Pero Yingqian, bago kanselahin ang kasal, kailangan ba nating magpanggap? Para sa mga matatanda sa Zhao family? Halimbawa, minsan ang magkakainan. Kung kanselahin na nga ang kasal, hindi na kailangan ang mga yan. Kung hindi magpapakasal, hindi rin dapat magkaaway. Umalis ka. Huwag mo akong pilitang ulitin. Huwag naman sanang magkaroon ng galit. Lumabas ka! Huwag mong ipaulit sa akin.
Ma'am, may bisita po si Boss Huo. Boss Huo. Ay, Ikaw, Jingchen, ikaw! Wanwan? Vanvan. Wanwan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Boss Huo, nasa opisina tayo. Maging disente ka. May trabaho pa ako. Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Huwag kang magalit. Hindi ganoon ang nangyari. Maghiwalay na tayo, Huo Jingchen. Vanvan. Hindi mo pa rin napapatawad? Wanwan. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Vanvan. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Lola, aalis na ako. Wanwan, gabi na. Saan ka pupunta? Umupo ka muna. Makinig ka muna sa lola mo. Ang pakikipag-alyansa sa pamilya Zhao, talagang hindi ako papayag. Ikaw ang napili kong apo. Tinanggihan na ni Jingchen si Zhao Qing. Kayo dalawa. Mahal nyo naman ang isa't isa. Huwag na kayong magmatigasan. Para sa lola mo, bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag. Siya na. Kayo dalawa, mag-usap kayong maayos. Pagod na ako. Aakyat na muna ako. Lola, ingat po kayo. Wanwan. Sinadya ni Zhao Qing yun. Siya ang sumandal sa akin. Agad ko siyang itinulak palayo. Vanvan. Sinadyang ginawa ni Zhao Qing iyon. Siya ang sumugod sa akin. Agad kong itinulak siya. Kaya, pinilit niya kang yakapin siya? Hindi yakap. Sugod. Hindi ako nakatayo ng matatag. Narinig ko, may kasunduan ng pag-aasawa ang mga pamilya Huo at Zhao. Pakasal sa kanya, para sa Huo Corporation, malakas ang magiging pagsasama. Sa puso mo, talagang hindi mo pinag-isipan ang mga pakinabang at panganib? Talagang wala. Ngayong araw na nalinawan ko sa Zhao Qing, ang kasunduan ay hindi na. Hindi ko na siya pakakasalang muli. Pero bilang kapalit, pinangako ko sa kanya. Papasok siya sa Huo Corporation para magsanay, pero dapat niyang tiyakin, hindi na siya maghahanap ng problema sa iyo. Vanvan. Aayusin ko ang lahat ng bagay. Sa hinaharap, hindi ka na magiging abala. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang magiging asawa ko. Ikaw ang nagpabago sa akin. Naging mas mabuting tao ako. Ikaw lang ang mahal ko. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang magiging asawa ko. Ikaw ang nagpabago sa akin para maging mas mabuting tao. Ikaw lang ang mahal ko. Ang sweet mo naman. Sa totoo lang, masaya ako. Anong ikinagagalak mo? Nagseselos ka. Ibig sabihin, mahalaga ako sa'yo. Feeling Hera, sinong nagseselos? Huwag tayong maghiwalay. Okay lang ba? Mula ngayon, susundin ko lahat ng gusto mo. Tingnan natin ang magiging ugali mo. Tingnan mo kung ano ang gusto mo. Huwag na po, Lola. Ito? Ito. Huwag itong isa. Hindi na po, Lola. Ito. Ito. Huwag ito. Ang iba, ipak mo na lahat. Ipadala sa bahay ng mga huo. Sipo. Lola, napakamahal nito. Haha, anak ka. Pinasama ka ni Chen sa akin para mamili. Huwag mong tipirin ang pera niya. Ang pera niya, pera mo na rin yan. Mag-ayos ka ng maganda, masaya na ang lola. Salamat po, Lola. Tawag ni Chen, sagutin ko muna.
Salamat. Lin Xuan, kakakapasok mo lang sa Huo Corporation. Paano mo mabibili ang mga gamit dito? Ang ginastos mo, pera ng pamilya Huo ang ginastos mo, di ba? Anong pakialam mo? May asawa na si Boss Huo. Ikaw, isang binibigyan lang ng tulong, gumagastos ng pera ng asawa ng iba. Kapag nalaman ni Mrs. Huo, magagalit yan. May asawa ang Boss Huo. Ikaw, isang tinutustusan, ginagamit ang pera ng asawa niya. Kapag nalaman ni Mrs. Huo, magagalit siya. Ikaw, dalhin mo ang mga bagay na ito sa bahay ng Zhao. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay akin. Ang iyo? Ang pera mo ay galing sa Huo family, tama? Kapag nakasal na ako sa Huo Jingchen, ang pera ng Huo ay akin na. Kukunin ko lang ang ilan sa mga bagay ko ng maaga. Ano? Wala kang problema? Huwag kang masyadong magmalabis. Paano mo ako kinakausap? Guardia! Palabas siya! Ano ang nangyari? Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Lola, Lola, tamang-tama ang pagdating mo. Inapi ako ni Lin Xuan kanina. Malapit na ako ay magpakasal sa Jingchen. Siya ay... Magpakasal sa ano? Noong wala na ang matandang Huo, ang Huo family ay nasa mababang estado. Ang Zhao family mo, aktibong nagpunta sa amin para kanselahin ang kasunduan ng pagpapakasal. Ano? Ngayon, nakikita mo ang Huo family ay umunlad. Gusto mong gamitin ang walang kwentang papel na ito para makipagrelasyon. Kanselahado. Paano ko hindi alam? Walang nagsabi sa akin. Ang hindi magandang bagay na ito, tiyak na hindi mo alam. Pero ang mga Huo ay may napakahusay na memorya. Bata, tayo na. Ano ang mangyayari kahit kanselahado ang kasunduan? Sa ganda ko lang. Hindi ako naniniwala na hindi mahuhuli ang Huo Jingchen. Lin Xuan, ang posisyon ng Mrs. Huo ay akin din sooner or later. Mga kasama, magbigay-pugay tayo ng mainit na pagtanggap, Miss Zhao. Hindi. Ang magiging Mrs. Huo para magbigay ng gabay sa trabaho. Ay anong Mrs. Huo? Sa ngayon, assistant director lang ng project department. Ay, hindi ba't mangyayari lang yan? Sino ang hindi alam ang relasyon mo sa Boss Huo? Wang Jian, naalala ko, matagal na inanunsyo ni Boss Huo sa kumpanya ang pagpapakasal niya. Ang Miss Zhao ay hindi Mrs. Huo. Lin Xuan, anong inis mo? Kahit matagal na nagpakasal ang Boss Huo, pero hindi pa nakita ang Mrs. Huo. Wala pang kasal. Siguro excuse lang ni Boss Huo para hindi magkaroon ng iba. Ay, ngayon, ang tunay na tao ay bumalik na. Ang mga nakakuha ng posisyon dahil sa maliliit na tulong dapat magkaroon ng kaunting pagpapakumbaba. Tama? Tama ang sinabi. Kahit hindi makapag-asawa sa pamilya, Huo. Gamit ang pangalan ng Mrs. Hu para makakuha ng benepisyo para magkaroon ng posisyon sa pamilya Zhao. Xuan, hindi ko sinabi na ako ay Mrs. Huo. Huwag kang masyadong mainit. Hindi mo sinabi pero hindi mo rin tinanggi at patuloy na nagbibigay ng maling impormasyon. Lahat sila yon ang sinasabi. Wala akong magagawa, hindi ko rin mapipigil ang mga bibig nila. Ganito mahihirapan ako. Lin Xuan, masyado kang grabe. Miss Zhao ay nagpakumbaba na, pero ikaw ay agresibo pa rin. Sabihin ninyo kung tama. Xuan, hayaan mo na. Kung magpapatuloy pa, mahihirapan tayo. Xuan, maligayang bati sa'yo. Ang performance mo ngayong buwan, malayong nangunguna. Kanina lang sinabi ng manager, direktang itataas ka bilang supervisor. Talaga, kapag lumabas na ang opisyal na abiso, ilibre ko kayo ng pagkain. Si. Paano nangyari yon? Ang kliyenteng ito, ikaw ang nakipag-ayos sa kliyenteng to, di ba? Ano bang sayo sa akin? Sa trabaho, resulta lang ang mahalaga. Nakasulat ng malinaw dito, si General Manager Zhao ang pumirma para sa kliyente. Kaya, natural lang na sa kanya rin ang performance. Kung magaling ka, ikaw ang pumirma. Ang kliyenteng ito, lahat ng initial coordination, ako ang gumawa. Magandang umaga sa inyong lahat. GM Zhao,
Maligayang bati sa pagkuha ng malaking kontrata. Maligayang bati sa pagkuha ng malaking kontrata. Talagang swerte ka para sa departamento natin. Pasensya na, Xuan. Yung GM Liu, may kailangan siyang tulong mula sa pamilya namin, Zhao. Nang malaman niyang nasa Huo Corporation ako, ipinilit niyang ilagay ang kontratang to sa pangalan ko. Nahihirapan din ako. Tama si Wang Jian. Sa trabaho, resulta lang ang mahalaga. Magaling ang paraan mo, GM Zhao. Wala na akong masabi. Para magdiwang, mamayang gabi ililibre ko kayo sa Yise Bar. Reserve ko na ang buong lugar. Naku! Ang Yese Bar, ang pinakamagandang entertainment venue sa Jiangcheng. Ang generous mo, GM Zhao. Ang lugar na to, hindi ko nga maisip na makapunta. Hindi tulad ng iba. Walang kakayahan. Puro na lang inggit. Xuan, dapat kang pumunta. Para sa akin na lang. Mamayang gabi, Lin Xuan, personal kang inimbita ni GM Zhao. Huwag mong sirain ang saya, okay? kung hindi ako pupunta, bubuyuin na naman ni Zhaoqing ang lahat para atakihin ako. Para akong inihaharap sa apoy. Xuan, pumunta ka na. Yes, Sebar yun. Makakita ka man lang. Si. Pinadala ko na sa'yo ang litrato. Tandaan mo, gawin mong malinis. Gusto kong hindi na siya. Makabalik pa kailanman. Mawala ng tuluyan. May department outing ngayong gabi. Huwag mo na akong hintayin. Padalhan mo ako ng lokasyon. Sunduin kita pagkatapos. Sa night bar. Aray, pasensya na, Xuan. Sobra talaga. Pasensya na. Okay ka lang ba? Dumaan talaga ako para humingi ng tawad. Hindi ko alam na napakahirap pala ng pinagdaanan mo para sa kliyenteng yon. Pero totoo nga, sa akin napunta ang credit. Pasensya na. Itong basong ito, para sa'yo. Ang lobo na nagdarasal sa tupa. Lin Xuan, sapat na ba ang sinseridad ni Boss Zhao? Kung di mo pa rin iinumin to, ikaw na ang walang modo. Xuan, uminom ka na. Hala. Ba't ang clumsy-clumsy mo? Pumunta ka na sa CR at ayusin mo yan. Sandali lang. Pumunta na siya sa CR. Nasaan si Wanwan? Boss Huo, pumunta si Xuan sa CR. Gaano na katagal? Medyo matagal na. Tisk, ang babae, ang daming ate. I-block agad ang lahat ng labasan dito. Kunin ang CCTV footage. Hanapin siya. Opo. Boss Huo, huwag po kayong mag-alala. Paano kung si Ate Xuan ay nagpa siyang maglakad-lakad lang? May lead ba? Ay, meron. Nag-text yung manager kanina. Sabi niya may isang bodega na bihirang gamitin. Walang naka-install na CCTV. Sara. Opo. Van. Okay na. Nandito na ako. May problema sa alak. Hindi ko ininom. Wanwan. Salamat. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Ang mga taong ito, dalhin ninyong lahat sa presinto. Alamin kung sino ang nasa likod nito. Opo.
Nakakagulat naman ito. Xuan, ayos ka lang ba? Paano nangyari ito? Huo Jingchen, buti na lang dumating ka agad. Sana wala kang kinalaman dito. Kung hindi, kahit ang pamilya Zhao ay hindi ka maililigtas. Umalis ka dyan. Isa lang siyang kabit. Ang departamento namin, ayaw sa mga kabit. Humalis ka na ng kusa. Huwag mong dudumihan ang lugar namin. Wang Jian, nakalimutan mo ba uminom ng gamot mo ngayon? Ano na naman ang pinagkakaabalahan mo? Xuan, nasa trending ka. Daw ang asawa, nandoon mismo sa lugar. Ang babaeng probinsyana, pataas lang sa pagbebenta. Dapat parusahan ang kabit. Sino ang kumuha nito? Malinaw na ito ay paninirang puri. Ikaw, isang babaeng may asawa, sa kalagitnaan ng gabi, nasa KTV, at may lalaking karga-karga ka palabas. Ngayon, alam na ng buong mundo na sa departamento namin, may nanliligaw kay Boss Huo. Nakakahiya ka talaga sa amin. Jian, tumigil ka na. Xuan, alam kong hindi mo sinasadya, kasi naman, napakagaling ni Kuya Jingchen. Mahirap pigilan ng isang babae, normal lang yan. Zhao Qing, hindi ka pa ba nagsasawa sa laro mong ito? Lin Xuan, ang lakas ng loob mo na kausapin ng ganyan si Boss Zhao. Boss Zhao ang kinikilala ng pamilya Huo at angkop na magiging may bahay sa hinaharap. Ikaw, itong umaakyat sa kama para umangat. Walang hiya kang kabit. Anong ipinagmamalaki mo? Kunin mo ang marumi mong gamit at umalis ka agad sa kumpanya. Huwag mong sirain ang kultura ng grupo namin. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Boss Huo, Si Geng, Lin Xuan, ay ang aking legal na asawa. Ang tunay na Geng, Huo. imposible, Boss Huo. Bibi, Zhao. Hindi ba't sinabi ni Bibi? Zhao, paano ito nangyari? Si Bibi. Boss Huo, pakinggan niyo po ako. Boss Huo. Wang Jian, pagkakalat ng maling balita, hayagang paninirang puri sa iba. Ikaw ay tatanggalin sa trabaho. Tungkol naman kay Geng Zhaoqing, ikaw ay pinaghihinalaang namuno sa pagtatangkang pagtitingin ng tao. Malinaw ang ebidensya. Wala akong ginawa. Yung mga nahuli sa DUKTV, kumumpisal na sa presinto. Sabi nila, ikaw ang nag-utos na patulugin si Wanwan at balak mo pa siyang ipagbili sa ibang bansa. Diyos ko, akala ko ba, ganun pala si Zhao Qing. Napakasama naman. Ew. Ako ang heiress ng pamilyang Zhao. Wala kayong karapatang humusga sa akin. Kahit ninuno ka pa ng pamilyang Zhao, wala ring saysay. Ang mga pulis ay naghihintay na sa iyo. Halika na. Ang Huo Group ay hindi tumitingin sa pinagmulan. Ang pinag-aralan, ang tinitingnan lang namin ay ang pagkatao at kakayahan. May masamang ugali sa project department. Sa susunod, ako mismo ang mag-aayos nito. Pasensya na. Ipinahayag ko nang wala kang pahintulot, nang mag-isa lang. Gusto ko yung pagiging mapusok mo. Kanina lang, bigla kong naisip na hindi naman pala gaanong importante ang iniisip ng iba. Ang iniisip ng asawa ko ang pinakamahalaga. Parang hindi maganda kung palagi tayong nandito. Boss Huo, ihatid mo na ako sa station ko. Bilang asawa mo. Isang karangalan. Mrs. Huo. Bigla kong ayaw ng pakawalan ka. Ano ba ang gusto mong gawin? Layasan natin ang trabaho.
Ngayon, may date kami ng misis ko. Walang pasok buong araw. Kung may bibilhin kayo sa mga mall ng Huo Group, libre lahat ngayon. Wow. Ang galing! Salamat, Boss Huo. Salamat. Saan tayo magde-date? Nakalimutan mo? Wala pa tayong wedding photos.